Andito na tayo? Alright. So again, yung mga dummy accounts po natin na mga nagme-message po sa amin, so kindly use your main Facebook account bago po tayo makapag-register is because we will not accept any dummy account po. Alright? Next, again, yung diagnostic test natin from part 1 to part 4 ay available po sa ating exclusive group and can be accessed once po na nag-enroll po kayo. At the same time, yung ating mga pre-recorded sessions o mga videos po, nasa group din po natin. Ayan, so nag-aaral na po yung mga early birds po natin, mga reviewees for September exam. Ayan, na-access po nila yan. So still, pag nag-enroll po kayo, andyan po pa rin yung mga recorded sessions from March 2026 po. Okay, and we will have more of different sets of quizzes, random drills, mga summative test in in preparation for September 2026. So, hindi pa kami magpo-post as of now kasi magsa-start pa lang po tomorrow yung ating first live sessions about trends and issues in social studies with Ma'am Donna. Ayan, i-announce lang po sa group kung anong oras po siya tomorrow. And ako naman po, on April 25, yung part 2 po ng Trends and Issues in Social Studies. So enroll na po kayo, pag-uusapan po natin yung mga issues, isyung panlipunan at international na nangyayari po as of now. Ayan. And of course, ito po yung screenshot nyo na lang po yung ating review schedules for the entire September season. Ayan po lahat. Yung final coaching po namin, hindi pa po namin nabigyan ng schedule, i-announce na lang po namin soon. Okay. So, ayan. So, nasabi ko na kanina kung ano yung mga tips kung paano pumasa and paano mag-top sa board exam. Ayan, master the exam coverage. Yung learning style niyo, you have to prioritize your weakest area, create review schedules, master the exam techniques, simulate the actual exam and practice shading. And you have to enjoy the entire review process. Huwag po masyadong parang pasan po natin yung daigdig habang nagre-review. So, we will take it lightly, but surely. All right. So, ayan. Hi, ma'am. Kay Ma'am Renaline Galiposo. Hi, ma'am. Kumusta? DepEd ka na? Congratulations. Ayan, it's been a while po. Good afternoon and hi po sa inyo dyan. All right. So, okay ba yan? So, right. So, number 1 na po tayo. What is a major global concern affecting many countries, including the Philippines, due to disrupted supply chains and geopolitical tensions? A, space race. B, global inflation and rising food prices. C, territorial expansion. D, excessive exposure to social media. Again, what is a major global concern affecting many countries, including the Philippines, due to disrupted supply chains and geopolitical tensions? A, space race. B, global inflation and rising food prices. C, territorial expansion. And D, excessive exposure to social media. Ayan. Ayan, caring. Siyempre naman, ma'am. Carry lang natin yan. Alright. So, ano ba yung nangyayari sa mundo ngayon? So, talagang ramdam na ramdam ng mga Pinoy kung ano yung epekto ng giyera sa Middle East. Okay? Ano yung mga matataas na presyo ngayon? Nako, unang-una dyan yung fuel natin, yung gasolina, yung diesel. Ayan, na hanggang ngayon hindi pa ako nagpapagas is because napakamahal. Okay, so dito sa amin nasa 103 or 105 na per liter ng gas, okay? So, ayan. So, ngayon, dinadanas natin yung tinatawag nating global inflation and rising food prices. So, ano yun siya? Parang domino effect kasi yan. So, once natataas yung presyo ng gasolina, ng fuel, or ano pa ba dyan, okay? So, meron yung effect doon sa, halimbawa, sa presyo ng mga goods and commodities, especially, pati na yung mga services na yan. So, tataas din yung mga presyo na yan. So, tumaas yung gasolina, affected po yan lahat. It's because hindi makadaan doon sa Strait of Hormuz yung tinatawag natin mga oil tanker para mag-supply ng oil dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa. So actually, hindi lang Philippines yung nakakaranas niyan. Yung ibang mga bansa, ibang karatig bansa din na kumukuha ng supply sa Middle East ng fuel ay talagang affected. But then, tayo lang ata yung medyo, nag-exaggerate na kung saan masyadong mabilis tumaas yung presyo ng gasolina.
Alright? Pati yung LPG na ngayon, dati nasa 1.2 lang siya. Nung last time na bumili kami, 1.535 and nakaraan lang nasa 1.7 na siya. Okay, so that's the effect of yung conflict sa Middle East at hindi sila makapag supply ng oil dahil ayan sa ngayon yung Strait of Hormuz ay talagang binigyan na ni US President Donald Trump ng blockage or binlock niya na yung daanan doon. Okay, so next. Okay, number 2, how does fake news affect public trust? A, it has no effect on society. B, it improves communication. C, it weakens trust in media, government, and information sources. D, it strengthens trust in institutions. So again, number 2 tayo. How does fake news affect public trust? A, it has no effect on society. B, it improves communication. C, it weakens trust in media, government, and information sources. And D, it strengthens trust in institution. Ayan. So ngayon talagang hindi na natin minsan ma-identify kung ano yung totoo. Okay? Totoong mga binabalita at mga alin yung totoo doon sa mga nakapost sa ating sa lahat ng mga dumadaan sa ating Facebook page. Okay? So paano natin malalabanan itong fake news na to? So we have to verify facts, okay? And avoid sharing ng mga information na kung saan hindi pa naman hindi mo na-verify kung ito ba ay totoo or hindi. Kasi minsan talaga yung mga Pinoy napaka-reactive po natin. So once na may nakikita tayong mga post dyan and against tayo doon without verification, talagang mag-share ka and then you say something. Okay? So tayo mga teachers, so we have to think before we click. Okay? All right. So okay, so this is okay, letter C. How does fake news affect public trust? It weakens trust in media, government, and information sources. Okay, so ano ba yung tinatawag nating fake news? So ito yung mga balita na kung saan gawa-gawa lang, okay? Hindi na verify kung tama ba ito or may meron bang katotohanan dito? Reliable ba yung sources na ito? Okay, so talagang yung mga fake news ngayon ay talagang isang malaking problema sa atin. So sometimes itong fake news nagiging tinatawag nating politicized na siya. Okay? At ginagamit siya para i-discredit or halimbawa i-oppose or maging mag-against ka doon sa viewpoint ng iba. Alright. So, meron tayong tinatawag na misinformation and disinformation. So, pag sinabi nating misinformation, ito yung mga hindi makatotohanan, false or inaccurate information which is mistakenly, inadvertently created or spread. While yung tinatawag nating disinformation, ito yung mga false information na kung saan ginagawa at pinapakalat, okay, para ma-influence mo yung mga public opinion or para matabunan mo yung mga katotohanan. Alright? So dapat na talagang sa ngayon, as we are already exposed to social media, so we have to verify facts muna bago tayo maging reactive, bago tayo mag-comment, at bago tayo magbigay ng ating mga opinion. It is because kaya nang gumawa ni AI ng halos makakatotohanan na kung hindi mo masyadong mabusising tingnan kung ito ba ay legit or fake. Alright, so next. Ano yan, Ma'am Shingle? Okay, so yes, Ma'am Donna. So we have to be literate when it comes to sa paggamit ng media, social media, or ano man yan dyan. Okay, so even sa news minsan, dahil masyadong kumakalat yung fake news, minsan hindi na tayo naniniwala doon sa mga nire-report ng mga TV station sa TV kasi may nauna nang nag-post ng ganitong scenario and then nandoon na yung heart mo, nandoon na yung puso mo doon sa unang information na napanood or nabasa mo. Okay? So again, so we have to verify muna kung ito ba ay legit or fake. Okay, next. Ayan. So meron dito, nilagay ko lang 7 types of mis and disinformation. Satire or parody, misleading content, imposter content. So ibig sabihin, yung mga talagang totoong content or yung mga sources na yon ay ginaya-gaya. Ayan. And halimbawa, yung meron naman talagang totoong news dito sa may fabricated content, pero, okay, halimbawa, gumawa ka ng new content and ito ay talagang mali or
Okay, mga fake news talaga. Para makapanloko ka ng kapwa or makasira ka ng iba. Okay, next we have here false connection. Ayan. So meron ba yung alam mo yung yung mga minsan nakakainis yung mga headlines, okay? Halimbawa ng mga post sa social media na halimbawa ano ba yung mga halimbawa si Ayatollah Khomeini, halimbawa yung namatay na leader sa Iran, halimbawa ay still buhay pa. Okay, halimbawa buhay pa tapos before nakapanood ka ng di ba namatay na yun namatay yun during yung airstrike ng US and Iran, Israel and US. And then nakalagay doon sa headline niya buhay pa siya. So ikaw naman na masyado na curious kasi may nabasa ka na namatay na siya. So you have to read. And then yung caption niya, hindi siya mag-coincide doon sa content. Yes, mga clickbait, tama yun. Yung parang para lang may manood doon para lang magkaroon sila ng view, minimislead yung public doon sa headline. Alright? So next we have false context. So yung halimbawa yung legit naman yung information pero okay, ginawa siyang mali or halimbawa pag-share doon, medyo hindi na siya, may minodify na siya. And the next, manipulated content. Okay, for example, legit naman ng news pero halimbawa yung mga images tinapalan, ayan, binago para lang manloko ng public. So, ayan. So, beware po tayo sa mga fake news and misinformation na kumakalat po sa social media. Okay. Next, number 3 na po tayo. Which line divides the Earth into northern and southern hemispheres? A. Prime Meridian. B. Tropic of Cancer. C. International Dateline. D. Equator. Again, which line divides the Earth into northern and southern hemisphere? A. Prime Meridian. B. Tropic of Cancer. C. International Dateline. And letter D. Equator. Okay, so yung mga nilagay ko dito is yung mga dapat pa nating aralin based sa TOS ng Social Studies. But then, we will elaborate and we will discuss more sa ating geography naman na topic. Okay? So, ito pasada lang to. Okay? Kung mag-enroll kayo sa aming program, so mas elaborated po yung explanation and mas okay po or mas marami po kayong matutunan ng mga inputs dahil talaga ibibigay namin doon yung aming best. Alright, sabi ni Ma'am Jingle, letter D. So again, line divides the Earth into northern and southern hemispheres. Alam to ng mga pumasa na. So again, sa mga magte-take pa lang ng September exam, so listen to those na pumasa na. Okay, so be open sa kung ano yung suggestions, ano yung advices na ibibigay nila, and kung applicable naman applicable yun sa inyo at kaya nyo naman siyang i-adapt, so why not? Okay, but then kung hindi naman or feeling nyo hindi nyo kaya or hindi kayo comfortable, so you can create your own strategies, you can create your own diskarte para lang pumasa. Okay, it doesn't matter kung yung way mo ba kung paano pumasa is ginaya mo sa iba or sarili mong diskarte yan. Okay, importante siya. Okay, letter D, letter D, letter D. All right, so very good. This is equator. North to south, that is equator. East to west, that is prime meridian. Okay? Okay, so ano ba yung hemisphere natin? Ito yung hinati sa apat yung Earth. Okay, created by imaginary line like the equator and prime meridian. So pag equator, north to south. Pag prime meridian naman, east to west. Okay, yung northern hemisphere natin, of course, located yan siya sa taas ng equator. Okay, so yung nandiyan sa northern hemisphere natin, so most of yung mga nandoon ay, kumbaga yung mga land natin, most of the world's land and population ay located po sa northern hemisphere. Alright, so yung Philippines po ay nasa northern hemisphere. Again, yung northern hemisphere located above the equator, while yung southern hemisphere naman located sa ibaba po ng equator. So, yung southern hemisphere naman, mostly naman oceans naman po yung nandiyan. Okay, so example ng bansa na nandiyan ay Australia. Okay, next, meron tayong Eastern Hemisphere located east of the prime meridian, of course. So, kasama dyan yung
continent ng Asia, Africa, and most of Europe. Okay, yung Japan nasa Eastern Hemisphere po yan. And while naman yung Western Hemisphere naman, of course, sa west po siya ng prime meridian, kasama po dyan na yung continent ng North and South America. O syempre, yung kahalimbawa po ng bansa na nasa Western Hemisphere natin ay United States. Okay, very good. Next. Ayan, so ayan na siya. Nilagay ko lang dyan. Okay, north to south, that is equator. East to west, that is prime meridian. Okay, number 4. So what environmental issue increases the severity of flooding in coastal cities? A, coral reef protection. B, increased forest coverage. C, lower rainfall patterns. D, climate change and rising sea levels. Number 4, again, what environmental issue increases the severity of flooding in coastal cities? A, coral reef protection. B, increased forest coverage. C, lower rainfall patterns. And D, climate change and rising sea levels. Okay. So, yung mga baha-baha na ito, so associated naman ito sa mga tinatawag natin yung mga ghost projects ng DPWH. Okay, yung mga flood control contractors natin, ayan. So, nagbabagang issue yan siya. So, abangan po natin yun sa discussions po natin sa Trends and Issues 1 and 2. Alright. Okay. Sabi ni Mang Jingle, letter D. Ayan. Di ka magsisisi pag letter D. Bakit nangyayari daw yung pagbaha? Especially sa coastal cities. Especially sa coastal cities. Ayan. Sabi ni Ma'am Ren, letter D. Ayan. Ayan. Hi, Ma'am Janice. Alright. So, that is, okay. Sabi ni Ma'am Lori, letter D. Sabi ni Sir Darwin, D for Darwin. Alright. So, very good. So, this is due to climate change and of course, the rising sea levels. Okay, so ano ba nangyayari kasi pag nagkakaroon, di ba meron yung problema talaga natin ngayon is yung climate change o yung pagbabago ng klima. Okay, pagbabago ng klima. So once na nagbago yung, especially mga weather patterns natin, nagkakaroon ng severity doon sa, halimbawa, dito sa Pilipinas, yung typhoons natin. So hindi unpredictable na siya kung kailan na siya papasok. Kasi before, di ba, yung tag-ulan, dapat ngayon, summer. Okay, March to, palagay natin mga June, summer yan. Pero dito sa amin, every afternoon umuulan. Okay? And then pagdating ng June na yan, so dapat tag-ulan. So sometimes, mainit yung panahon. So nagbabago na yung weather pattern o yung klima natin. And ngayon, so before kung napapansin niyo sa inyong mga lugar, malamig-lamig pa. Dito sa amin dati dahil nasa bulubundukin, talagang malamig before, no, mga baby pa ako. Nung baby pa ako, yung bata pa ako, talagang malamig. Talagang every morning, parang ayaw mo maligo is because yung tubig parang ice na siya. Pero ngayon, tolerable na siya and hindi na siya gaano. And lately, nung hindi pa umuulan, talagang napakainit. Hindi ko talaga kayang tumambay sa sala namin is because napakainit siya na akala mo pugon. Okay? So, ayan. So, that is due to climate change and of course, rising sea levels. Yung mga polar caps natin, yung mga icebergs natin doon sa mga, halimbawa sa Antarctica, so talagang nag-uumpisa na siyang matunaw. So, that contributes doon sa pagtaas ng sea levels po natin. And ano mangyayari doon pag tumaas yung mga sea levels natin? So yung mga maliliit na pulo na kung saan, o yung mga sandbars na kung saan kayo nagbe-beach, pumupunta kayo doon dahil white sand, and during low tide, doon na siya nag-a-appear. Most likely, pagdating ng panahon, due to the rising sea levels, o yung pagtaas ng tubig dagat, baka hindi na po natin makita pa ulit. Okay, so that is due to climate change po. Alright, so next. Ito pala, meron pala din ako nilagay dito, effects of climate change, of course, the rising temperature, yung napakainit na panahon na hindi mo ma-explain na init. Okay, drought, yung pagkatuyo ng mga taniman, walang maitanim yung mga farmers natin is because ni isang patak ng ulan wala. Ayan, melting of ice, changes to the ecosystem, yung extreme weather natin o extreme weather patterns. Ayan, pagtaas ng karagatan natin o yung tubig dagat, yung poor air quality, it is because of the pollution na binubuga ng mga factories, ng mga
public transportation, mga jeepneys natin na kung saan halimbawa hindi pa siya na-test yung halimbawa yung mga kanilang mga smoke test, hindi na siya na smoke test. Ayan, so it contributes of course sa air pollution natin. Ayan, health risk, it's because pabago-bago yung klima natin, so yung mga sakit dyan talagang umuusbong or talagang nagpapakita yung mga iba't ibang kasakitan. Kasakitan talaga. Alright, yung mga wildfires, ayan. So, that's the effects of climate change. Okay. Hi! Okay. So, ayan. So, familiar yung mga names sa mga andyan. It's because todo suporta pa rin yung ating mga LPTs kahit pasado na sila. Thank you so much. Ayan, balik-balik lang kayo ha. Okay, number 5. What is voluntary organization of people who have agreed to pool their resources together in order to undertake an economic plan? Ano ang tawag dyan? A, trade unions, B, corporation, C, cooperative, and letter D, bank. Again, number 5, what is a voluntary organization of people who have agreed to pool their resources together in order to undertake an economic plan? Trade unions ba, corporation, C, cooperative, and letter D, bank. Okay. Voluntary organization of people. Okay, pero pag sumali ka dito, meron kang tinatawag nating shared capital. Okay, meron kang shared capital. And of course, pag kumikita na yung halimbawa yung capital mo, so babalik sa iyo yung dividend. So kami sa sa school, meron kaming yung parang ganito sa kantin. Okay? Sabi ni Ma'am Jingle letter C, o sige, sagot-sagot pa, wag mahihiya. Huwag mahiyang magtanong. Sabi ni Ma'am Lori, letter C. Alright? Sure na ba? Sure na ba sa letter C? Meron ba kayo nito? Meron ba kayo nito? Alright. Okay, so very good. So this is cooperative. Kooperatiba. So meron tayong iba't ibang klase ng kooperatiba. So it requires your shared capital. Kung walang capital, so maybe service. Okay, so ito na yon. So, yung credit cooperative, okay. So, ito yung nagbibigay ng, tawag ito, nagbibigay ng loans sa kanilang mga members, nagpapautang. Okay? So, halimbawa, magbibigay sila ng financial assistance, uutang yung isang member para sa financial assistance, or halimbawa, magkakaroon sila magbibigay ng financial services sa kanilang mga miyembro. Okay, consumer cooperative naman, ang pinaka-purpose ito is to distribute or magbigay or magbigay ng commodities or ng mga goods sa kanilang mga members and non-members. So, ibig sabihin, nagtitinda ng halimbawa ng goods. Alright. Producers cooperative naman, ito yung nagkakaroon ng joint production. So, it's either halimbawa agricultural products man yan o industrial products. And then, nagkakaroon, sila mismo yung gumagawa ng products and then ibibenta nila. Okay? Ipaprocess nila or ibebenta nila para kikita yung kanilang members. Okay. Next, marketing cooperative naman. Halimbawa sila yung nagbibigay ng supplies sa production. And then of course, imamarket nila yung sarili nilang product. And sa service cooperative naman, ito yung tinatawag nating nagbibigay ng serbisyo. So for example, halimbawa sa hospital, sa medical, dental care, sa insurance, and many more. And multipurpose cooperative naman is a combination of two different types of cooperatives. So it's either halimbawa credit or marketing, service or marketing. Okay, so that is multipurpose cooperative. Okay, next. Number 6. So which of the following are the effects of global inequality? Again, which of the following are the effects of global inequality? A, health effects, social tensions, and increased probability for conflicts. B, United Nations cooperation and the law of safety. C, education, church, and convention. D, hospitals, malls, and airports. Again, number 6, which of the following are the effects of global inequality? A, health effects, social tensions, and increased probability for conflicts. B, United Nations cooperation on the law of safety. C, education, church, and convention. And letter D, hospitals, malls, and airport.
Okay, so 40 days video. Wow. 40 days video. So 40 days live discussion. 15 items lang po tayo. Short review lang po. Review and discussion. Okay. So again, sa mga gusto pong sumali sa aming September review program, so message na po itong aming Facebook page. Magre-reply po kami as soon as possible. Okay. Again, sa mga first 300 members po, meron po kayong free access sa proof ed lessons po ni Ma'am Kim. So napaka-lodi cakes po ng ating English major na si Ma'am Kim. So nag-effort po talaga siya to impart her knowledge po pagdating po sa professional education. And of course, para sa mga Filipino majors naman, si Ma'am Joyce Acosta naman ang para po sa inyo. Alright? So message lang po yung kanilang mga Facebook page, yung kanilang, makikita nyo doon yung mga terms and yung schedules na na kanilang mga program. So, hindi po kayo magsisisi. Itataya ko po yung jowa ko. Jowa talaga. Alright. So, again, which of the following are the effects of global inequality? So, most of you answered letter A. So, this is, of course. So, yung health effects, yung social tensions, and increased probability for conflicts. Okay. So, ano ba yung global inequality? Ito yung, of course, inequality. So, unequal distribution of resources, power, and opportunities among people, communities, and nation worldwide. Okay? So, kaya nagkakaroon ng tinatawag nating disparities o halimbawa nagkakaroon ng massive disparities in wealth, yung kanilang yung income natin, yung life expectancy between developed and developing countries. Okay, again, global inequalities, of course, unequal distribution of resources, power, and opportunities. So ano ba nangyayari kung bakit nagkakaroon ng global inequality? So ano ba yung mga key aspects of global inequality? Of course, meron tayong income and wealth gaps. Okay, so halimbawa yung mga mayayaman, yung mayaman pa, yung mga mahirap, hanggang mahirap na lang. Okay? So, life opportunities. Minsan, nade-deprive tayo ng mga iba't ibang klase ng mga opportunities. Okay? So, halimbawa, wala tayong opportunities sa mas magandang healthcare. Wala tayong, hindi tayo nabibigyan ng opportunities, especially yung mga poor o yung mga nasa below poverty line natin, hindi sa nabibigyan ng opportunity to study doon sa mga dekalidad or yung mga prestihiyosong mga educational institution is because of poverty. Okay? And of course, yung halimbawa nagkakaroon ng inequalities doon sa safe living conditions natin kasi pag medyo mahirap ka, of course, doon ka sa lugar na kung saan afford mo lang. Okay, talagang mahirap na itong social o yung global inequality kasi talagang nade-deprive tayo ng mga opportunities na dapat meron din po tayo. Yung ngayon talagang nagkakaroon nga yung 'di ba, yung issue nga about doon sa ayuda. So since na merong global tawag ito, Middle East conflict between US, Iran and Israel. So yung oil price hike talagang ang bigat talaga sa buhay nating mga Pilipino. So ngayon, yung nabibigyan niya lang opportunity, nabibigyan lang ng ayuda ay yung mga tawag ito, yung mga low income, yung mga tawag ito, yung mga jeepney drivers, yung mga tawag ito, motor drivers, yung mga sa Grab, ayan, yung mga drivers and yung mga sa mga nasa transport sector. Okay? Na kung saan lahat naman tayo mga Pilipino, mayaman o mahirap, ay talagang umaaray sa presyo po ng gasolina. Okay? Sabi nila, hindi na pwedeng bigyan ng ayuda yung mga middle class o yung mga working professionals or working individuals is because meron silang sweldo. Yes, meron. Pero, for the sake of tinatawag nating equality and equity, so dapat bigyan din kasi hindi na naman sila yung nahihirapan. Kasi pag tumaas ba yung pamasahe, sila na yung affected. Tapos yung middle class or yung halimbawa yung mga working individuals hindi na bibigyan ng ayuda. It is because hindi ba sila sumasakay? Hindi ba sila bumibili ng fuel? Hindi ba sila nagpapagas ng kanilang mga motor para lang pumunta sa school? Hindi ba yung mga middle class, hindi ba bumibili ng mga goods and services na kung saan nagkakaroon ng added na presyo or mas
patong na presyo or dagdag na presyo is because mahal yung gasolina. Okay? So diyan pa lang makikita mo na yung tinatawag nating social inequality. Hindi na patas. Yung ayuda, kung magbibigay yung government dapat ng ayuda, it's for all. Mayaman ka, mahirap is because kasama kayo kayo pa rin yung mga belong kayo as citizen ng Pilipinas. O, pero syempre dahil unahin daw yung medyo mahihirap, ayan, yun yung problema na lang sa atin kasi ang nakikita nila is yung mahihirap lang na dapat tulungan. Pero how about yung mga working individuals na ibinibigay din yung puso nila sa pagtatrabaho at gumagastos at nahihirapan din during this kind of crisis. Okay, ako talaga umaaray talaga ako sa presyo ng ng gas, hindi ko talaga carry. Okay, yung 500 ko dati puno na. Ngayon 500 ko hindi pa siya nangalahati sa tangke ko. Okay, next. All right. Number 7. So, which of the following is an example of a push factor in migration? A. Better job opportunities abroad. B. War or conflict in one's home country. C. Political stability. And D. Quality education overseas. Again, so which of the following is an example of a push factor migration or push factor in migration? A. Better job opportunities abroad. B. War or conflict in one's home country. C. Political stability. And letter D. Quality education overseas. Ano ba yung migration? So, movement of one person to, movement of a person from one country to another country. Okay, migration. So, movement, there is movement from one nation, one country, going to another country. So, ano na yung nagiging push factor daw in migration? Okay. Letter number 7, may A, may B, may C. Push factor, ibig sabihin, ano yung mga factors na kung saan nagiging dahilan para umalis yung isang citizen sa kanyang bansa. Okay? Alright, B, may letter A din. Yes, better opportunities abroad, pwede. But mostly, kung saan napupuwersa tayong umalis sa ating bansa, it's because of war or conflict in one's home country. Okay, so ayaw nating mangyari yung magkakaroon tayo ng war or conflict sa ating bansa dahil una-una, mahal pamasahe, pangalawa, hindi natin afford bumili ng ticket is because nagmahal na rin yung ticket sa eroplano. Hindi na, wala talaga akong balak magbakasyon or pumunta kahit saan. It's because of that talagang problema na magagas ka pa or mahal na yung pamasahe, mahal na yung plane ticket, mahal pa yung lahat-lahat talagang mahal na siya. Okay, ikaw na lang yung hindi pa mahal. Okay, so letter B po tayo dito. Ano ba yung push tuloy? Okay, ano ba yung push factor in migration? So ito yung tinatawag nating negative condition na kung saan nagiging dahilan para yung isang individual ay aalis sa kanyang bansa, okay? Para pumunta sa isang location na kung saan merong better opportunities or mas safe. Or mas safe. So, for example, ano ba yung mga push factor driving migration? So, halimbawa, economic drivers. So, halimbawa, lack of opportunity dito sa ating bansa. Mababa yung sahod. Napakahirap ng sitwasyon natin dito. And, ito na nga, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Political factors. Halimbawa, nagkakaroon ng persecution doon sa bansa ninyo. Halimbawa, nagkakaroon ng persecution sa isang etnisidad, sa isang relihiyon, merong war, merong conflict, merong anarchy, or halimbawa unstable yung government ninyo. So next factor, halimbawa environmental factors. So halimbawa yung bansa ninyo ay palagi na lang binabagyo, bumabaha, nagsawa ka na o nag-migrate ka sa US. So halimbawa social and personal drivers. So halimbawa yung poor healthcare. Dito sa Pilipinas talagang ang sad ng ating healthcare system.
Yung ang laki na binabayad mo sa PhilHealth pero once na na-hospitalize ka, magkano lang yung i-cover nila? Hindi rin naman 100%. And okay? And they tend to give opportunity na ilibre yung mga nasa below poverty line, okay? And kukunin nila yon, yung halimbawa, lahat ng mga 4Ps, lahat ng mga indigent, lahat ng mga mahihirap ay no need na magbayad ng contribution sa PhilHealth, direct na sila makaka-avail ng mga services and insurance, may health insurance. Pero yung bayad nila doon is kukunin nila doon sa nagbabayad ng sakto sa PhilHealth. Okay? So that's for me is inequality. Bakit? Kasi we are tayong mga working individuals, we are trying our best to be a responsible citizens of this country. And then, bakit kukunin doon sa mga nagtatrabaho yung ipapakain doon sa mga mahihirap na some of those hindi naman talaga nagtatrabaho or walang balak magtrabaho kasi nga merong ATM na sa 4Ps, meron ng ayuda from the government. Maya-maya may 5,000 na ayuda, mamaya may 10,000, maya-maya may bigas. Pero yung working individuals, narinig nyo ba na binibigyan? Hindi ka qualified kasi concrete bahay mo. Hindi ka qualified kasi teacher ka. Hindi ka qualified kasi anak ka ng teacher. Hindi ka qualified kasi mama mo OFW. Hindi ka qualified dahil, okay, maganda ka. Maganda yung sitwasyon mo, maganda yung damit mo, hindi ka qualified, di ba? So, dapat equal. So, dapat maging fair. Okay? So, naiintindihan naman natin na hindi kayang bigyan ng ayuda yung halimbawa 1,000,000. Hindi kayang ayuda, hindi kayang bigyan ng patas na ayuda lahat. Pero sometimes tingnan din nila yung mga nagsasakripisyo para mabigyan ng mas maayos na buhay yung mga kababayan natin nasa below poverty line, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na sumasahod tayo. For example, yung mga teachers, no? Napalit yung sa KMGS na kung saan, nalulubog na yung teachers sa utang. And ang dami ko nakikita mga opinion sa Facebook, yung mga post ng mga co-teachers natin, yung mga dakilang guro natin na kung saan, hindi yun luho. And yes, it is not luho. Kasi, yung mga pera na yun, yung loans na yun, kung bakit nalubog, is because tayong mga Pilipino ay, kumbaga, meron tayong utang na loob sa ating mga pamilya. Meron tayong mga responsibility sa ating mga pamilya. Ayan. So, hindi po pwede nyo na sabihin na nag-loan ng 1,000,000, ayan. Okay? So, ako nag-loan din ako. Inubos ko yung natira na lang sa sahod ko is yung 5,500 or nasa 6,000 na kasi may increase ano nakaraan. So, nasa 6,000 na lang yung monthly ko. But then, yung pera na yon talagang ginamit ko talaga kung ano talaga yung pinakagusto ko. Bakit? So, our salary, our rules. Okay? Hindi yun luho. Kasi talagang ininvest ko yun sa isang bagay na kung saan talagang pangarap mo. Hindi yun kalabisan. Okay? Na halimbawa, gumala-gala ka lang, no. Okay? Pangarap yung tapos bigay mo pa sa pamilya mo, and then yung mga bills pa, yung mga lahat-lahat talagang cargo yan siya ng mga tao or ng mga individual na nagtatrabaho. So, kahit saang pamilya ka mapunta, once na ikaw yung nagtatrabaho, ibig sabihin, ikaw yung magpo-provide, ikaw yung magbabayad ng bills, ikaw lahat, kasi ikaw yung may trabaho. That's the saddest part. Kasi instead na malift yung standard ng ating buhay, yun talaga yung natin. Pero, it's better to give nga than to receive, ika nga. Yes, sumasahod pero sama ng loob ang natira. Okay. So, buti mga may sama ng loob pero wala lang. 800,000 ako. Na lang. Ewan ko na lang. Okay, balik tayo sa migration. Chika na tayo. Ganyan yung yung pag-usapan natin yung mga issue sa lipunan. So, bukas, magchichismis kayo ni Ma'am Donna ng mga isyung panlipunan. And next Saturday, ako naman yung magchichismis ng mas matitindi pang isyung panlipunan. Kaya, join na. Okay, so meron tayong tinatawag na types of migration. First, we have what we called internal migration. So, ito yung moving within a country. So, halimbawa, from Sultan Kudarat, nag-move ka na ng South Cotabato. From Sultan Kudarat, pumunta ka na ng Manila. So, that's internal migration within the country. International migration naman, okay, nagko-cross ka sa
national borders. So, halimbawa, punta ka from Philippines, okay, magtrabaho ka ng Thailand, magtrabaho ka United States. So, that is international migration. Okay. Voluntary migration, so nag-relocate ka lang kasi gusto mo. Mag-relocate ka lang kasi mas halimbawa, punta ka ng Manila, okay, doon ako kasi mas maganda yung trabaho doon, mas mataas yung sahod. Forced migration, of course, may mga factors sa kung saan napilitan kang umalis sa iyong lugar. That is forced migration. Halimbawa, may gera, environmental disasters, or etc. Temporary or seasonal migration naman, so ito yung mag-move ka lang or alis ka lang sa lugar mo for a very limited period of time. Halimbawa, tourism o temporary work contracts. Return migration, of course, balik ka kung saan ka nang galing. Okay, moving back to the place of your origin. Okay. Next. Ito na pala. Pag immigrant, ito yung tawag sa umaalis sa isang bansa. Pag immigrant na letter I, I-M-M-I-G-R-A-N-T, so that is papasok dito sa ating bansa. Refugee naman, ito yung mga citizens na kung saan pumunta sa isang bansa kasi merong halimbawa problema or halimbawa may war or any mabigat na reason para umalis sa kanilang bayan. All right, next, 8. So which term refers to a system of ideas and ideals, especially one that forms the basis of economic or political theory and policy? Anong tawag dyan? A, liberalism, B, socialism, C, conservatism, and D, ideology. Again, which term refers to a system of ideas and ideals, especially one that forms the basis of economic or political theory and policy? A, liberalism, B, socialism, C, conservatism, D, ideology. Okay. Number 8 na po tayo. Malapit na tayong matapos. Okay. So what's your answer? Hi, Sir Johnson. Good afternoon po. Again, announce ko lang po ulit na bukas na po yung Trends and Issues topic ni Ma'am Donna. Ayan. Part 1 po yan, Trends and Issues in Social Studies, tomorrow po with Ma'am Donna. And another live session po tayo on April 25, Trends and Issues in Social Studies with yours truly po. Okay, letter D, letter D, letter D. So this is very good. Letter D. Ano nga ba yung ideology? Ito yung tinatawag natin structured system ideas or belief and values that explains the world and guides social, economic, and political actions. Okay? So, yun. So, meron tayong tinatawag na ideolohiya. Okay? So, ano bang klaseng ideas o ideals yung halimbawa meron yung ating bansa? Okay? So ano ba yung nangyayari sa yung ideologies na yun are usually held by groups. Okay? So, although they can be held individually naman, but then, kumbaga, nakaka-influence you on how they interpret events. Okay? So, ayan. So, meron tayo ditong, ayan. So, again, ideology is a belief system that underpins a political or economic theory. Ideologies form the operating principles for running a society. So, halimbawa niyan, authoritarianism. Ayan, socialism, capitalism, theocracy, imperialism, and liberalism. So, meron nakatatang nilagay dito na ano. Ayan. So, yung mga political ideologies na pinapractice dito sa Pilipinas ay, halimbawa niyan ay liberalism. So, it is a political philosophy or worldview founded on ideas of liberty and equality. So, meron kayong freedom and equal. Equal kayo sa society. While conservatism naman, so from the word conservative, so meron pang mga, tawag ito, yung mga ideology na kung saan, na political and social philosophy na kung saan yung traditional social institution pa rin yung pinapractice. Okay? Dahil medyo hindi sila open into creating or adapting new, halimbawa, ideas or ideals. Socialism naman, ito yung
economic and social system characterized by social ownership of the means of production and workers' self-management. Okay. Next. Number 9. O, ito na naman. So, nagbabagong balita din yung about sa excise tax natin. So, why did the Philippine government choose not to postpone excise tax on fuel? A, to reduce fuel supply. B, to increase imports. C, to maintain government revenue. And D, to support foreign investors. Kasi talaga nananawagan na i-postpone muna yung excise tax sa oil or sa fuel natin. Kasi para at least gumaan-gaan yung presyo or bumaba man lang yung presyo. Hindi pa bumababa, sabi nila may rollback, pero wala pa rin. Okay, number 9. Why did the Philippine government choose not to postpone excise tax on fuel? So, ibig sabihin ng excise tax, ito yung mga taxes na kung saan pinapatong sa mga specific goods. Halimbawa, alcohol, tobacco, fuel, and luxury items. Okay, para saan? Para saan? Ayan, letter C, letter C. Sabi ni Ma'am Micaela. Ayan, sabi ni Sir Johnson, ni Ma'am Lori, letter C, and Sir Jim. So this is, all right, to maintain government revenue. Okay? So again, yung excise tax natin, ito yung mga indirect taxes na kung saan pinapatong sa mga specific goods, kagaya ng alcohol, tobacco, fuel, and luxury items. So para saan to? Para, okay, to raise government revenue, regulate consumption, and offset social or environmental cost. Okay, so ito mga taxes o yung excise tax na to, pinapasa ito sa consumers. Okay? And nangyayari dito, pag pinapasa sa atin, ibig sabihin, yung specific good na yun, halimbawa ng fuel natin, halimbawa, binili nila from other countries. So, dapat ay ibibigay na natin halimbawa sa atin ng 50 pesos per liter. So, dahil mayroong excise tax, papatong sila ng certain amount para mas magiging mahal yung fuel natin dahil, okay, yun yung magiging kita nila. Okay? Ipapataw nila yung excise tax. Kasi kung may tax, ibig sabihin, for example, 50 pesos. And then yung tax, yung government maniningil sa kumpanya ng 12%. So yung 12% na yon, ang gagawin ng kumpanya, ipapatong doon sa goods and ipapashoulder sa mga consumers. Kaya, kinokol yung government natin na at least i-postpone naman yung excise tax para bumaba yung presyo ng gasolina natin. Pero talagang wala. So sa ibang bagay, parang nagkaroon ng postponement ng excise tax maliban sa fuel. Kasi, nakalimutan ko na, may nabasa ko kahapon kung ilang bilyon kasi nasa hindi ako sure. Hindi ako sure kung ano, nasa 40 something billion yung mawawala in 3 months kapag pinospone yung excise tax. So sayang din, sabi ng government, na gagamitin daw yon for ayuda again. Okay? Financial assistance to those na nasa o yung mga mas nangangailangan. O syempre yung mga working individuals, hindi yan nangangailangan kasi immortal kami. Immortal tayo. Okay, so again, why did Philippine government choose not to postpone excise tax on fuel to maintain government revenue? Kasi more or less, nasa 40 billion mahigit in 3 months yung mawawala sa government once na pinospone nila yung excise tax. Okay, so laban na daw tayo. Kaya daw natin to. Okay. So, ano ba yung purpose ng excise tax? Of course, to raise revenues. So, ito yung nagiging consistent na source of revenue ng isang bansa, ng Pilipinas, para makapag-fund siya sa kanyang public projects, services, and of course, sa operations. Ayan. So, next. Ayan. 4.1 pala, sorry. So it's ito 43.6 billion losses in 3 months. Again, now if you decide to include suspension of diesel and gasoline on top of LPG kerosene, will be around 43.6 billion losses in 3 months according sa sa news. Okay, so kung bakit ayaw ng government na i-suspend yung excise tax, it's because 3.6 billion ang mawawala sa bansa galing sa tax sa fuel kapag ito ay pinospone. Ayaw mo na lang mag-talk. Gusto ko nga mag-talk eh.
Okay, sayang daw yung 43 billion. Yes, sayang para sa kanila kasi baka. Okay, baka. Ayaw nila itaas yung ano, yung pinapanawagan ni ano, teachers, TDC chairman na si Sir Benjo Basas na itaas yung salary 15K across the board, 15,000 across the board sa lahat 'yon ng ano. Okay, talagang ang dami na kasing proposals about sa salary increase na dapat deserve naman ng mga manggagawang Pilipino. Pero wala. O 'di ba, yung mali-maleta bilyon-bilyon pero yung increase ayaw. Ayoko na lang mag-talk din Ma'am Donna. Baka mamaya last ko na 'to. Hi Sir Rusty! Hello po sa iyo. Okay, number 10. April gives her friend a website address where a group of friends can connect, interact, and stay in touch online. What type of website is she recommending? A. Social network. B. Collaborative group. C. Online gaming. And D. Exclusive group. Okay, again, number 10. April gives her friend a website address where a group of friends can connect, interact, and stay in touch online. So what type of website is she recommending? Social network, collaborative group, C online gaming, and D exclusive group. Ano ba yung tinatawag nating eto. Okay, letter C. Ito si Sir Jim Magna, mahilig to siguro sa ano, sa online games, ML. Okay. Ang tinatawag dito is website address. Ano daw yung tawag doon sa website address na kung saan ay may mga friends mo, pwede kayo doon magchika-chika, pwede kayo doon mag-chat-chat. Okay? Alright. Okay, halo-halo, may CBA. Ayaw nyo ng D? Ayaw nyo ng D? Sabi ni Ma'am Lori, letter A. So, this is what we call, okay, social network. O sabi dito, website address. Okay, so ano ba yung social network? Ito yung isang online platform na kung saan pwede kang makipag-connect sa iyong family, friends, organizations, or halimbawa sa brands to interact, share information, and of course, build relationship. Okay, so halimbawa meron din mga, meron kayong halimbawa Facebook, ano pa ba, yung Twitter, okay, ano pa ba yung mga pwede kayong ano ba, yung mga Microsoft Teams, ayan, which you can have your video conference. So, ayan, mag-video calls kayo dyan. Again, so, social network is an online platform connecting individuals, organization to interact, share, and of course, build relationship. Okay. So, ano yung purpose ng social network? So, it includes yung tinatawag natin, of course, networking, social connections, professional development, halimbawa na lang so yung tinatawag natin sa may Facebook and LinkedIn. Ayan. So, that is social network. Social network po yan. Yung ginagamit natin Facebook, ito is social network. Pwede kami makipag-connect sa inyo through giving our lessons or imparting our knowledge. So, this is a example of social network. Ayan. So, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, and a lot more. So again, social networking, practice of using social networks such as Facebook or LinkedIn to form connections and communicate with others online. So napaka-convenient na ng world ngayon is because we can message or we can see our family members, our friends, our loved ones, isa-isang click lang. Okay, so that's it. Okay, next. Hi, Sir Raster. Welcome to London. Welcome to London. So, nasa isang ano tayo, nasa isang ano. Okay. And aside from that, nabalitaan ko kagabi, parang may nag-send sa GC namin na meron ng tawag ito, yung parang pwede mong i-request doon sa BSP verified ba? Tama ba? BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, verified na mga private lending institutions. Halimbawa, meron kang loan, pwede kang mag-apply doon na para i-postpone muna yung halimbawa yung payment mo for 6 months to 1 year ata. Okay, yun yung nabasa ko kagabi.
And then, but then, nakalagay naman doon, pero nakalagay doon sa memo na it's up to the private lending institution kung i-grant. Kasi i-review pa daw nila bago ka i-grant. Which is, hindi rin siya equal. Parang nagkaroon din ng wala pa rin tayong ayuda na tanggap. It is because, yun nga, it's up to the private lending institution kung i-grant na wag muna tayong kaltasan sa ating loans, wag muna silang magkaltas ang principal. Okay, it's either na i-extend mo yung loan term mo or magbabayad ka sa kanila after ng halimbawa ng 1 year or let's say 6 months. Okay? Parang hindi nagiging masaya yung mga may loan doon. Hindi tayo magiging masaya sa Rusty. Okay. So, i-review pa daw nila and saka sila magde-decide kung i-grant nila. So, wala din. So, wag na lang. Anyways, number 11, it includes recordable spoken or written words and also observable body language actions and interactions. A, second-hand data. B, secondary data. C, direct data. And D, indirect data. Again, it includes recordable spoken or written words and also observable body language, actions, and interaction. Ang tawag dito, second-hand data, secondary data, C, direct data, and D, indirect data. From anong division ka, Sir Rusty? Congratulations! Alright, secondary. So sabi dito, pwede mo lang i-record yung sinasabi ng kaharap mo. Pwede mo lang isulat. Okay? And makikita mo daw yung kanyang body language. So, anong klaseng data yan? Second hand, secondary, direct, or indirect? Okay. So, hi Ma'am Eloisa. Okay. So, this is what we call direct data. Recordable, spoken, or written words. So, pwede mong i-record. So, ibig sabihin, kaharap mo yung tao. Pwede mong isulat yung mga sinasabi niya dahil kaharap mo siya. And makikita mo kung ano yung ginagawa or ano yung gestures niya is because andyan lang siya sa harap mo. Alright? So, this is direct data. Okay. Pag indirect data naman, so halimbawa nito yung mga books na, yung mga, yung mga documentaries na ng mga persons na kung saan sila mismo yung halimbawa naka-interview or sila mismo yung naka-witness ng isang event. Okay. Okay. So, SDO Nueva Ecija. So, hello! Congratulations, sir. Ayan. So, deserve mo yan. Deserve natin ng loan doon. So, sana gawing 10 years. Alam yung mga kasama ko, sana kahit na hindi na itaas daw yung sahod, i-extend na daw yung loan terms into 10 years kasi makakat daw in half yung deduction. Okay. So here, so direct data include recordable spoken or written words and also observable body language actions and interactions. So interactions may be human to human responses to inanimate objects such as, okay, so that is. Okay, indirect data naman are generated firsthand by someone or something else such as with documents or photographs reporting an event or an artistic rendition of an event or experience. So, halimbawa siya, novels, songs, paintings, poems, photographs. Okay. So, hi, Ma'am Eloisa. This is a free live review session po. So, as much as possible, habang bakasyon pa, so dalasan ko yung free live sessions natin. Pero much better na sali kayo sa aming exclusive group kasi mas talagang i-discuss natin ng mas malalim yung bawat bagay-bagay. And of course, mas marami yung mga informations na nandoon. Ito short discussions lang. Pero at least magagamit nyo naman to kasi kasama pa rin naman to sa major natin. Okay, 12. So which of the following statements refers to the concept of place as one of the themes of geography? A, Singapore is one of the countries visited by foreign investors. B, the Philippines is located west of the Pacific Ocean, south of Bashit Channel, and east of the West Philippine Sea. C, Germany is a member of the European Union. And letter D, a large portion of the population of the Philippines is Christian.
So sa exclusive group kasi, so two parts yung bawat topic. So for example, part 1 sa trends and issues and another, halimbawa dalawang part para sa geography, dalawang part sa economics, and of course, aside doon, meron pa po kayong mga quizzes and mga random drills po para sa mga reviewees po namin na nasa exclusive group. Ayan. So mas marami po kayong matututunan doon. Ayan. Kaya sali na. Okay. So kung may mga kakilala pa kayo dyan na gustong sumali or gustong mag-join po sa aming review program, so kindly message them or tag or mention na lang para makita nila kung ano yung mga terms and conditions, yung included at saka yung mga schedules po natin. So kung nagtatanong kayo kung halimbawa busy kayo, so recorded po yung every live sessions po natin, kaya ano po siya, pwede nyo po siyang i-rewatch anytime po na available po kayo. Kaganon po ka-convenient yung program. Alright, so this is letter B. So meron tayong 5 themes of geography. So ayan. So meron tayong tinatawag nating location. Okay, ano ba yung location? So this answer the question, where is it? So saan ba banda ito? Halimbawa, ang Pilipinas, saan ba banda yung Pilipinas? That's location. Okay, so meron tayong dalawang klase ng location. So we have absolute location and relative location. Pag sinabi nating absolute location, ito yung exact position na ginagamitan ng coordinates, yung latitude at longitude. Relative location naman, na kung saan yung isang lugar ay dinidescribe in relation to other place. So that is relative location. So itong letter B natin, this is an example of relative location. Pag absolute, halimbawa, Philippines is 360 west or 370 degree north. Okay, so that is absolute. Pero ito, for example, the Philippines is located west of Pacific Ocean, south of Bashi Channel, east of West Philippine Sea. This is an example of relative location. Okay. Okay, so next. So location, next we have place. Okay, ano ba yung place? So it describes the characteristic of location. So for example, Baguio City. Pag sinabi nating Baguio City, ano yung unang-unang maiisip ninyo? Okay? Pag Baguio, malamig. Merong pine trees, merong strawberry farm, the summer capital of the Philippines. So that is place. So again, place describes the characteristic of a location. So meron tayong under sa place, meron tayong physical features. Ito yung physical features ng place. So for example, Baguio City, it's ano siya, parang mountains. Okay? Ang klima doon, malamig. May rivers ba? Ayan. Pag human features naman, it describes yung culture, yung population, yung language. So for example, Baguio, anong language sa Baguio? Anong kultura meron doon? Okay? Ilan yung population? Sino-sino yung mga nakatira doon? So that is place. Again, place describes the characteristic of a location. Next, what we have here is human environment interaction. So pag sinabi natin human environment interaction, ito yung halimbawa, paano tayong mga tao nagkakaroon ng adaptation, paano tayo nakapag-modify, and paano tayo nakadepende sa ating environment. So, always remember na kung saan, kung ano man yung ginagawa natin sa environment, meron yung impact sa environment, and at the same time, yung nagawa natin yun, meron din impact po sa atin. So, human environment interaction. So, halimbawa yung mga farmers sa Ifugao, gumawa sila ng rice terraces para maka-adapt or makapagtanim doon sa bulubundukin nilang mga kalupaan. So that is human environment interaction. So ano nagagawa ng, halimbawa yung environment, yung bulubundukin, anong mangyayari sa mga tao nakatira doon? So hindi sila pwede magtanim ng mga palay. It's because, okay, walang irrigation. So anong ginawa ng mga tao? Gumawa sila ng way para maka-adapt doon sa mountainous na terrain ng Benguet or ng Ifugao halimbawa para mabuhay. Okay, so that is human environmental interaction or human environment interaction. Hi, Ma'am Eileen. Kumusta ka na, Ma'am? Okay, miss you.
Okay, movement. So, from the word movement, so people, goods, and ideas move from one place to another. So, nila yung tao, paano ba yung mga goods and services, yung mga product natin? Halimbawa, yung mga import, export natin. Yung mga ideas ng mga Pilipino, yung mga kultura ng Pilipino. So, nagkakaroon yan ng movement. Halimbawa dyan, yung mga overseas Filipino worker, aalis ng Pilipinas para makapagtrabaho abroad. That's what we call movement. So, the transfer of how people, goods, services, and ideas move from one place to another. Next, region. Ano ba yung region? So, nasa rehiyon tayo. Saang rehiyon tayo? So, yung region refers to areas that share common characteristics. So, halimbawa sa isang region, halimbawa yung sa Southeast Asia, anong common sa Southeast Asians? O, sa mga Asian sa Southeast Asia. O, halimbawa, meron silang shared cultural and historical traits. Okay, so yung region, meron siyang tatlong klase. We have formal region. So, yung formal regions, ibig sabihin, meron niyang boundaries. Halimbawa, yung Pilipinas, hanggang saan lang yung teritoryo natin. Okay, may naka-define siya na boundaries. Pag sinabi nating functional region, ibig sabihin, saan ba yung focus? Saan ba yung tinatawag, halimbawa yan yung mga main cities natin or mega cities dito sa Pilipinas. Halimbawa, Davao City, Metro Manila. Perceptual region. So, yung region na kung saan nakabase kung ano yung idea ng isang tao. So, for example, North, taga-Norte. Okay? O, halimbawa, mga taga Mindanao, nasa halimbawa, taga Baba. Okay, perceptual region based on people's idea. Formal region defined by boundaries, and functional region centered around a focal point or focus point, or halimbawa yung mga mega cities natin or mga capital. Right, next. Mainit masyado, yes. Ayokong pumunta dyan sa bayan, ma'am. Alam kong mainit. Okay, 13. So which of the following describes the society of Indus civilization? Of course, sa world history natin, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang sibilisasyon, sa kauna-unahang sibilisasyon hanggang sa sibilisasyon na meron tayo ngayon, kung anong era na tayo ngayon. Okay, which of the following describes the society of Indus civilization? A, people are classified according to strength and power. B, people are classified according to skills. C, people are classified according to social status in life. D, people are classified according to race or family lineage called the caste system. Again, so which of the following describes the society of Indus civilization? People are classified according to strength and power. People are classified according to skills. People are classified according to social status in life. And D, people are classified according to race or family lineage called the caste system. Ayan, sabi ni Sir Marco, D, may question mark? Okay. Ayan, sabi ni Sir Darwin, letter D. Ayan, Sir Johnson, letter D din. Alright. Ano ba meron sa society ng Indus civilization noon? And ngayon ba, nag-i-exist pa rin to? So this is letter D. So people are classified according to race or family lineage called the caste system. Alright. So letter D po tayo siya. Ano ba yung caste system? So ito yung traditional social hierarchy na kung saan, okay, nangyayari sa India thousands of years ago. Thousands of years ago. So yung caste system na ito ay nalilink din siya doon sa text sa kagaya ng sa Vedas, na kung saan dinidescribe yung social divisions na tinatawag nilang Varnas. Okay? Na tinatawag nilang Varnas. Okay. So, okay. Meron tayo ditong the Varna system of India o yung tinatawag nating caste system of India. Of course, meron tayong tinatawag na Brahmins. So, sila yung considered the highest rank ng caste. Okay? So, sila yung kasabilan dito, yung mga teachers, yung mga priests, and of course, mga scholars. So, yung mga Brahmins, sila yung responsible doon sa mga religious rituals and of course, sa education. Okay? So, sila yung pinakamataas na ranggo sa caste system. Kasama dyan yung mga pari, mga teachers, and of course, scholars. So, sila yung responsible for religious rituals and education. Next, we have here Kshatriyas.
So sila yung mga nabibilang naman dito yung mga warriors and rulers natin. So sila naman yung in charge sa protection ng society and governance. Okay? And followed by Vaishya. So sila yung mga merchants, traders, and farmers. Sila naman yung responsible sa business or pagnenegosyo and of course sa agricultures. Fourth naman, we have here Shudras. So sila yung laborers or service workers na kung saan sila yung nagsisilbi doon sa tatlong caste na kung saan mas mataas kesa sa kanila. Okay. And may tinatawag silang Dalits or untouchables. So actually hindi ito kasali siya sa four main caste nila. So yung assigned jobs, yung mga assigned na trabaho sa kanila ay marurumi. Halimbawa, naglilinis sa mga dumi, ganyan. And kadalasan sila yung nagkakaroon ng masidhing diskriminasyon and social exclusion is because sila yung yung parang outcast. Okay? So sila yung hindi kasala doon sa four main caste ng sistema ng India. Okay. So itong tinatawag nating caste system ay hereditary. So ibig sabihin, halimbawa pinanganak kang Brahmin, Brahmin ka. Okay. Pag pinanganak ka ng parents mo Dalit, so Dalit ka hanggang sa kahuli-hulihang hininga mo. Hindi ka pwedeng mag-level up. Okay? Doon ka lang sa level mo. Ganun ka discriminatory yung sistema nila. Endogamy, so ibig sabihin, for example, sa halimbawa yung parents mo Vaishyas at ikaw ay Vaishya. So yung aasawahin mo ay within your level lang. Yung ka-level mo lang, hindi ka pwedeng halimbawa mag-asawa ng Brahmin, hindi ka pwedeng mag-asawa ng Dalit or hindi ka pwedeng mag-asawa ng Shudras kapag halimbawa Vaishyas ka. Okay? So meron silang tinatawag na social restriction. So ibig sabihin, limitado lang yung kung sino lang yung pwede lang makasalamuha. Okay? Limitado lang. So, kung nakikilala niyo yung vlogger na nakapag-asawa ng Indian, si Sarah tsaka si Mylene ba yun? Mylene yung taga Pampanga na yung anak niya, sabi niya, so since we are Filipinos, ang gusto niya is i-treat yung kanilang workers as equal. Kasi yung workers niya, yung tawag ito, yung Shudra, nakabilang yung kanilang workers as Shudra. So sila siguro nasa halimbawa, palagay natin nasa Kshatriya sila na tawag ito, na level. So sabi niya, ayoko lumaki yung anak ko na nawi-witness yung discrimination ng kultura ng India. So as much as possible daw, talagang kumakain yung anak niya kasabay yung worker, kumakain sila with the worker is because some parts of the rural areas or rural communities sa India still pinapractice pa itong caste system. Okay? Pero siguro sa mga tinatawag nating talagang open cities na ng India, so medyo hindi na siguro. Pero sa mga rural areas o talagang sa medyo malayo-layo na sa kabihasnan, so may mga iba pang families na kung saan or meron pang mga ibang communities na napapractice pa rin ito ng caste system. Okay, masyadong discriminatory kasi according din sa nakalagay din sa constitution ng India na lahat ng Indians ay equal. Meron na doon yung equality na tinatawag. So regardless of your rank, o Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Dalits, or ano ka man siyaan, so they are equal, which is good thing. Kasi walang halimbawa, kung Dalit ka pero yung nagustuhan ka ng Brahmin, halimbawa from the highest rank, o diba? So why not? Diba? So, 14. So which situation best shows a job skill mismatch? A, an engineer working as a licensed engineer. B, a teacher teaching in a classroom. C, a nursing graduate working as a call center agent. And D, a chef working as in a restaurant kitchen. Again, which situation best shows a job skills mismatch? A, an engineer working as a licensed engineer. B, a teacher teaching in a classroom. C, a nursing graduate working as a call center agent. And D, a chef working in a restaurant kitchen. Okay. Okay, letter C, may letter A.
Mhm. Mismatch. So ito yung nangyayari is because we have a huge amount of graduates and limited job opportunities. Okay? Kaya nagkakaroon ng job skills mismatch. Kasi palagi kong sinasabi sa mga younger generations, for example, may mga opportunities, halimbawa yung mga fresh graduates, sinasabi ko talaga sa kanila na yung pride, hindi yan nakakain. Okay? Lalo na especially pag halimbawa galing sa mga pamilya na talagang 'pag hindi ka kumayod wala kang makain. So sabi ko, even though na professionals kayo, kung halimbawa wala talagang opportunity na para sa inyo, so try to find a job na kung saan kaya kayong pakainin. Okay? Kasi yun nga, we will start kung much better naman kung halimbawa nabibigyan tayo ng opportunity, naka-level ng kung ano yung natapos natin. Pero pag halimbawa sa Pilipinas na kung saan very limited yung mga job opportunities, especially sa mga far-flung municipalities na kagaya dito sa amin na talagang very limited lang. Tapos yung competition, grabe, thousands of applicants sa DepEd, sa LGU, sa iba pang mga public agencies, talagang hirap na hirap yung mga applicants talaga na magkahanap ng regular job. So they are trying to tawag ito, to find a job na at least makakakain, okay? Kasi talagang makakahanap ka talaga ng work na para sa'yo pagdating ng perfect timing. Ayan, so again, so letter C, letter C. So this is letter C, a nursing graduate working as a call center agent. So siguro mas malaki yung kitaan sa call center sa BPO natin kaysa doon sa mga job opportunities sa mga tawag ito, mga nursing student halimbawa o mga nursing graduate natin. That's why. Okay, so yung tinatawag nating job skills mismatch refers to discrepancy between the skills na kung saan dinidemand ni employer and yung skills na kayang gawin or meron yung employees. Okay? So, minsan, nagkakaroon tayo ng overqualified doon sa posisyon and underqualified naman doon sa required position na sa pag-hire ng mga employees. Okay. So, meron tayong different types of job skills mismatches. A, yes. Yes, Ma'am Don. So, mamaya mag-MMK tayo. Okay. So, vertical mismatch, ito yung qualification o may nagkakaroon ng mismatch qualification levels being overqualified for a certain position or underqualified or hindi enough yung skills mo para doon sa role. And horizontal mismatch naman, so you are working in a field or industry na hindi nag-match doon sa iyong educational training or degree. Kagaya nitong nurse na graduate siya ng nurse pero nagtatrabaho siya sa BPO industry. So, ibig sabihin, merong horizontal mismatch. So, yung natapos niya, hindi align sa kung ano yung okay? O yung trabaho niya pala hindi align doon sa kanyang natapos. Yung skills gap. So ito yung nagkakaroon ng kawalan ng specific na proficiency para sa required proficiency. Again, a specific lack of proficiency. Anong sabi ko? Ano daw? Okay, again, skills gap, a specific lack of proficiency in a required competency. So for example, as of now, yung nire-require talaga ng every company, even sa DepEd, no? At least marunong ka talaga sa digital skills. Okay? Even sa mga sa PNP, yung pina-priority nila is yung halimbawa yung mga information and communication technology graduate kasi kailangan nila. Okay, so for example, yung course mo ay hindi siya naka-align sa kung ano yung trend at in demand sa ngayon na panahon. So talagang mahihirapan ka to find a job opportunity. Okay. And we have here also overskilling or underskilling. Okay. So halimbawa yung mga employee, yung kanyang talent is hindi nagagamit. Okay? Or halimbawa, wala silang masyadong kakayahan or expertise to do the job properly. Kasi minsan, nag-a-apply tapos, di ba mayroon tayong padrino system or yung nepotism, favoritism, and then yung hinahire sa, halimbawa, hindi naman lahat sa mga government offices, halimbawa, is yung mga
malapit sa malapit sa luwag, o malapit sa may mga kapit. So sometimes those persons na hindi naman talaga sila nasala or hindi nasala yung kanilang qualification, sometimes they are underqualified. So it affects yung productivity nila and efficiency nila pagdating sa trabaho. Okay? Pag overskilled ka naman, so siguro mabobore yung employee, it's because alam niya na yung yung gawain. Wala nang challenge para sa kanya. So ayaw niya na magtrabaho is because hindi akma sa kanya, hindi match sa kanyang capacity yung trabaho na ibinibigay sa kanya. Tapos, meron tayong tinatawag na skills obsolete. So, ibig sabihin, yung skills mo obsolete na. Lumipas na yung panahon, hindi na siya in demand, hindi na siya relevant sa current trend na meron yung employee. O, halimbawa yung mga company, sorry. Okay? Again, skills obsolete. So, ibig sabihin, yung skills mo, hindi na siya related, no longer relevant. It's because meron ng halimbawa technological changes. So, ayan. So, pero again, so yung ating pride hindi tayo mapapakain yan. So, we have to tawag ito, gumawa ng diskarte para mapakain yung pamilya and lahat naman ng effort natin nakikita niya ni Lord, and of course i-reward kayo niya ng kasi minsan ang tagal nating pinag-pray, ang tagal nating winish na sana, oh Lord, bigyan mo na ako ng item, please ganito, gusto kong makatulong sa pamilya and everything. But then teachers, meron po tayong perfect timing. Okay? So ilang taon ba ako nung na-in sa DepEd? Nasa 30, ilan na ba ako ngayon? Nakalimutan ko na yung age ko. Nasa 30, ilan na ba ako sa service? 26, mag 3 years. Mag 3 years na ba ako? Okay, mag 3 years. So, nasa 37. 37 ako na in sa DepEd. And 36 or 35 ako na nakapasa ng LET is because I am a unit earner. So, ang dami kong trabaho. Sabi nga ni Ma'am Donna, kung alam ko lang kung saan ako nagsimula. Okay, nagka-share ako sa sa iba't ibang malls. Okay, nag-receiving clerk, lahat-lahat. Okay, nag-abroad ako, naging sales staff and everything. Pero sabi nga nila, kung para sa iyo talaga nakatadhana itong profession na ito, ibibigay talaga sa iyo 'yan. Okay? At ibibigay yan siya ng very smooth, na wala kang masyadong effort na gagawin, or kung meron mang effort, yung hindi masyado yung parang hirap na hirap ka. Okay? 37 na ako. Yan, 37. Okay? So 37 ako nang na-in, 36 ako noong pumasa ng LET, and yun. Okay? So, wait for your perfect timing. Okay? Minsan talaga napofrustrate tayo kasi is because we are comparing ourselves doon sa mga kaklase natin or kakilala natin na nandoon na sa trabaho na yun. But then, hindi mo nakikita na yung experience mo, yung opportunities na binigay sa'yo ni Lord, much better doon sa kanilang, halimbawa, kanilang mga, tawag ito, kanilang mga experiences. So, for example, so some of my classmates before, na siya, tawag ito, at the age of 21, kasi wala pang senior high school noon, nasa government na sila, nasa DepEd na sila. But then, hindi nila na-experience yung pumunta ka ng ibang place or nagtrabaho ka sa iba't ibang place, nakasalamuha mo yung mga nakilala mo mga friends na until now, friends mo pa rin, and na-experience mo yung mga bagay-bagay na hindi na-experiences because they are already attached sa kung anong meron sila. Diba? Okay, wag niyo na hulaan yung age ko. Kaka-birthday ko lang. So, nagre-receive pa naman ako ng GCash. Okay. Okay, so perfect timing na. So, ito na pala. Nilagay ko na dito. So, na-discuss na natin ito. So, next, last but the least. Okay, what is a major cause of traffic congestion in Metro Manila? So, ito talaga yung problema na until now, okay, na hindi na ng Metro Manila, Davao, nakaka-experience na rin ng traffic congestion sa kanilang kalsada. Okay. So, A, excess agricultural production. B, poor urban planning and overpopulation. C, low number of vehicles and the decrease in population. Again, what is a major cause of traffic congestion in Metro Manila? Excess agricultural production. B, poor urban planning and overpopulation.
C, low number of vehicles, and D, decrease in population. Letter B, sabi ni Ma'am Micaela. Hi, Ma'am. Okay, sana meron tayong merong GC na kung saan maka-accommodate lahat yung mga pasado na at saka yung mga anak she's natin na kung saan na pwede tayong makapag-chika-chika, makapag-kumustahan man lang. Wow, may time pa talaga ako makipag-kumustahan. Okay, so sa mga nasa exclusive group dyan, so madala lang ako makipag-chismis. Okay, during lecture, especially pag may klase. Okay, so letter D, may B, 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 and letter B. Okay, so ano nangyayari kapag, bakit nagkakaroon ng, ano yung major cause or dahilan ng traffic congestion in Metro Manila? Of course, this is from poor urban planning and of course, overpopulation. Kasi nga, limited yung job opportunities sa mga probinsya. Ang talagang mindset ng mga newly or mga fresh graduates natin ay pupunta sa cities kasi doon ang daming available na work and yung minimum wage doon ay mas mataas kesa dito sa rate sa probinsya. Okay? So, even dati after a year, after ko graduate ng college sa first na kurso ko, talagang after 1 year, dahil wala talagang job opportunity dito, hindi ako napagtrabaho after graduation. So, pinadala ako ng Central Luzon sa Pampanga para doon maghanap ng work kasi nga, wala ngang work here. So, that's it. That's why na, ayan nga, yung overpopulation nagkakaroon kasi yung mga tao dito, pumunta doon sa cities. Okay? Pumunta sa cities para doon magnegosyo, magtrabaho, or etc. Okay? Overpopulation, and of course, poor urban planning, it is because, before naman kasi, hindi na-anticipate na yung Metro Manila ay talagang magiging ganun karami yung population niya. So before, pagpagawa ng mga roads natin. So yung space na inallocate doon is for nagbase lang sila kung gaano karami yung population before. So hindi nila na-anticipate na after 50 years halimbawa na ganito na siya kadami. So walang space for road expansion. So that's why the government is trying to provide alternative para po masolusyonan itong traffic na ito. So, during kay PRRD na time, so medyo naging stricto siya sa pagpapatupad ng traffic or paano yung mga dadaanan or saan yung mga public terminals, ayan. So, ayan. So, letter B po tayo siya. And of course, ayan, rapid motorization, high-density urban development, population concentrations, and concentration of economic activity in Metro Manila had contributed to high traffic demand, causing congestion in major arterials, especially in major conflict points such as signalized intersection. Okay, so sometimes meron silang tinatawag nating number coding or color coding. So ayan yung kanilang for example, halimbawa yung mga plate numbers mo, halimbawa 1 and 2 yung ending niya, so Monday hindi ka pwedeng lumabas. Okay? 3 and 4, Tuesday, and so on and so forth. So as of now, so sa ibang mga places or sa ibang mga lugar na kung saan nakikita ko due to oil price hike, so hindi na rin masyadong bumabiyahe yung karamihan dahil napakamahal. Okay? So yung exempted lang dito sa number coding scheme natin ay yung mga public utility vehicles, halimbawa including yung mga tricycles of course kasi namamasada yung mga yan. Transport network vehicle services, kung saan yung mga namamasahero, motorcycles, of course, yung mga nangongolekta ng basura, fuel trucks, yung marked government vehicles, fire trucks, ambulances, marked media vehicles, and motor vehicles carrying essential or perishable goods. All right. So may color coding din. Si Ma'am Kim. Hi, Ma'am Kim. Okay. So, ayan. Nakalimutan niya kung anong araw niya. So, number coding pala. Okay, so that ends our free live session or short free live session for this afternoon. So thank you so much for being with me and sa mga anak-shis namin na still nakasuporta every time na may live sessions kami dito sa aming Facebook group. Thank you so much. And
I would like to extend my gratitude also sa mga enrollees po namin na kung saan, teka nga muna, buksan ko muna yung ano ko, yung camera ko, baka okay na. Ayan. Okay. So, I would like to thank also yung mga enrollees namin, yung mga anak-shis namin sa ngayon na kung saan talagang nagtiwala po at nag-enroll po sa aming program. So again po, kung may mga kakilala kayo, kaklase, mga kaaway dyan, or mga retakers na kung saan gusto pong mag-exam, especially Social Studies major this coming September 2026, let exam. So kindly tag niyo po sila or kindly recommend our Facebook page, at least baka po magustuhan nila. And kindly redirect them sa aming YouTube channel para at least meron silang background kung paano kami nagtuturo. So this video will be here sa Facebook page po muna. Okay? And soon, ita-transfer ko po siya sa YouTube po. And doon niyo po yung mapapanood. So again, sa mga gusto pa pong mag-join sa review program for September exam, so kindly message our Facebook page. So nagkikater po kami. And of course, tomorrow po, the very first live session ni Ma'am Donna. Okay, magsa-start na po kami ng review para sa September. Starting na po tomorrow. Starting tomorrow. And of course, next Saturday po ako. Okay? So, thank you so much once again. And I love you, teachers. And salamat po sa lahat-lahat. So, wala po kami dito kung wala kayo. Kaya, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. And I love you all. Bye! And good afternoon and God bless. Mabuhay kayo. And sa mga future LPT sa amin, congratulations in advance. I-claim na natin, LPT na sa Mayo. Claim na. Bye!